Thermal ages let these places swim.
Okay, magandang gabi po at salamat sa Panginoon at nabigyan na naman tayo ng pagkakataon upang makapag-Bible study. Makapag-aral po tayo ng kanyang salita at gusto ko lang po muna humingi ng sorry kung bakit po hindi tayo natuloy ng mga nakaraang linggo sa ating Bible study dahil po sa mga importanteng bagay na kailangan po talaga na aking atensyon. At na-postpone po ang ating Bible study at alam ko po na maganda yung topic natin na pag-aralan at karamihan yan po ang tanong ng karamihan kung saan ba talaga pumupunta ang kaluluwa ng isang tao na namamatay sa ngayon or yung namatay na at yung mamamatay pa bago ang rapture at bago yung resurrection ng mga kingdom saints, no? Kasi alam naman natin na yung kingdom saints, yung para sa ang Israel, sa kanilang program para sa ng Panginoon para sa kanila, alam naman natin na bodily resurrection. At alam naman natin yung resurrection na yon mangyayari sa second coming ni Jesus Christ. Sila mariresurrect upang titira sa kingdom ni Jesus Christ together with Jesus Christ as their king for 1,000 years. Yan yung kanilang resurrection. At ang tanong, saan ba yung pumupunta yung mga na-save sa prophetic program ng Panginoon sa Israel, yung mga namatay na? Okay? At saan naman ba pumupunta ang mga namatay na sa ngayon, sa panahon ng dispensation of the grace of God, yung mga naligtas, yung mga nag-believe sa gospel of the grace of God, at alam naman natin na ligtas yun, saan ba naman yun pumupunta ang kaluluwa sa ngayong panahon na ito pag namatay? No? So, marami tayong mga opinion dyan na sarili natin at for the longest time, siguro pare-pareho yung paniwala natin. Pero ngayon, mas maniniwala tayo sa Bible kung ano sinasabi ng Bible at papasalamat po talaga ako at natuto ako mag-rightly divide. At yung mga kasagutan po, andid yan po lamang sa Bible kung marunong po tayo mag-rightly divide. Okay? So, bago po tayo mag-umpisa, ay sasabihin ko sa inyo na madadagdag pa po, marami pa po tayong masasagot sa pag-aaral na ito. Hindi lamang kung saan pupunta yung kaluluwa ng mga na-save sa panahon ng time pass, sa panahon ng prophetic program ng Panginoon para sa Israel, ng mga kingdom saints. Hindi lang sasagot sa pag-aaral na ito kung saan pumupunta yung kaluluwa ng mga na-save sa panahon ng dispensation of the grace of God. Umpisa diyan sa Acts chapter 9 hanggang sa pagdating ng rapture. At alam naman natin yung mga namamatay ngayon, may pinupuntahan din yung kaluluwa nila. Kaya alamin natin yon sa pamamagitan ng pag-aaral natin ngayong gabi na ito. At siguro sasabihin ng iba, shocking na naman ito malalaman natin galing sa salita ng Panginoon. Dahil for the longest time, hindi din ito yung aking pinapaniwalaan noon. Ngunit salamat sa salita ng Panginoon na naging maliwanag sa atin nung matuto tayo mag-rightly divide. Okay? At isa sa masasagot po sa pag-aaral natin ngayon, ano po ba yung kailan po ba aakyat yung mga kaluluwa ng mga na-save sa dispensation of the grace of God sa langit? Kasi ang pagkakaalam po kasi natin na every time mamatay yung isang tao ngayon na save, ay umaakyat kaagad yung kaluluwa doon sa langit dahil doon sa isang verse na sinasabing to be absent from the body is to be present with the Lord. Totoo ba yun? No? So bakit pa mayroong corporate rapture kung every time na mamatay pala yung member of the body of Christ, yung pumupunta na rin lang ng langit? So mamaya masasagot din po yung katanungan na yan. Okay? So, bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral,
Ito nga po pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church at andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang Haro. Yan po yung lugar kung saan tayo nag-iipon, nag-corporate Bible study, no? Congregational Bible study dito sa Iloilo. Yung mga right divider po dito, Mid-Acts 9 dispensationalists. Dito po kami nag-iipon sa lugar na nabanggit na po. At ito po yung church dito sa Iloilo. Sa ngayon, no, ay ang safe to say, no, na the only church that preaches the only gospel na itinuro ni Apostol Paul dito po sa Iloilo. Wala pa yatang iba na nagtuturo ng ganitong gospel na siya lamang makakaligtas sa panahong ito ng dispensation of the grace of God, dahil karamihan po dito ay mikos na po or mixed gospel po ang tinuturo dito sa Iloilo. Kaya kung mayroon namang gusto complain, we can talk kung andito ka sa Iloilo at nagtuturo ka rin pala ng gospel of the grace of God. Pwede tayong mag-usap, magkita at talagang magpapasalamat ako kung mayroon pa talagang iba na nagtuturo ng only gospel na makaligtas ngayon. At ang gospel na yan ay sa aming mga tagapakinig, ang gospel na makakaligtas po ngayon sa panahon ng dispensation of the grace of God ay wala na pong iba kundi yung gospel na itinuturo ni Apostol Paul, na sinasabi niya kung hindi ituro, kung may iba pang ituturo ay accursed yun. At ang gospel na yan ay kanyang niliwanag na tinatawag yan gospel ni Jesus Christ. Diyan sa Romans chapter 1 verse 16, tinawag niya na gospel ni Apostol Paul. Diyan sa Romans chapter 2 verse 16, at tinatawag po yan na gospel of the grace of God. Diyan sa Acts chapter 20 verse 24. At nilinaw po ni Apostol Paul kung ano yung gospel na yan, na paniniwalaan natin, pananampalatayahan natin upang tayo maligtas. At yan po ay isinulat niya dyan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, na mananampalataya po tayo na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng ating kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay po muli pangatlong araw upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po yung only gospel na makasave po sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Kaya nga po, kung kayo po yung nakikinig at yung naituturo po sa inyo ay hindi ganyang gospel, ay mali po yon at hindi po kayo maliligtas ng gospel na yon, ayan po ang paniwalaan ninyo. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Jesus Christ died for our sins, He was buried, and rose again the third day. Yan lang po ang gospel. Okay? So, di na po tayo magtatagal sa muli. Salamat po sa mga kapatid that are online at salamat po sa mga friends namin na makakasabay din po sa aming pag-aaral ngayon. At dahil sa medyo ngayon mahaba-haba itong ating topic, hindi na po tayo marami pang ado at pupunta na po tayo sa ating topic ngayon. But before that, let us pray. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa iyong binigay sa amin na opportunity na fellowship kami online, magkakapatid, at makapag-aral po kami na iyong salita. Alam po namin na yan po ang dapat gawin namin bilang mga ambassadors, ang ma-preach po ang iyong gospel sa panahong ito ng dispensation of the grace of God, at makapag-aral po kami ng mga doctrines na dapat po para sa amin, at malalaman din po namin yung mga truths regarding sa future, in the ages to come, at mga truths na nakaraan na in time past sa iyong program for Israel, for our learning. At nagpapasalamat po kami na nai-preserve po ninyo ang iyong mga salita sa isang libro sa King James Bible upang po maging maliwanag sa amin ang iyong mga instructions in time past at yung instruction para sa amin po ngayon sa panahon ng dispensation of the grace of God at sa future po, upang hindi po kami maligaw, hindi po kami magkamali ng mga bagay, ng mga instruction namin pong dapat sundin sa aming patuloy na pamumuhay pa po dito sa mundo bilang mga ambassadors at
mga ministers of reconciliation sa panahong ito. Kaya salamat po at sana po thank you din sa mga kapatid namin that are online na sumasabay po sa aming pag-aral. Thank you sa kanilang desire to grow in the grace na mag-mature kami sabay-sabay at ma-edify ang bawat isa sa amin. At yung presensya nila online ay isa na po na maka-edify po sa amin na mga nagtuturo po na yung mga salita. Thank you so much in the name of Jesus Christ. Amen. So, sa pag-aaral po natin ngayon ay halos po pupunta tayo sa maraming part ng Bible. Kaya yung principle na itinuturo ng Panginoon kung paano po tayo mag-aaral ay kailangan po natin ma-apply ngayon. Una po, yung principle doon sa Isaiah chapter 28 ay kailangan po natin ma-apply. Ano po ba yun? Isaiah chapter 28, ganito po yun ang tinuturo ng Panginoon kung paano tayo mag-aral ng kanyang salita. Isaiah chapter 28, sabi po dito, verse 9, ganito po yung mag-aral tayo ng Bible according sa turo ng Panginoon. Sabi niya dito, whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Sino po bang dapat makaintindi ng doctrine? No? At knowledge, sino ba magtuturo ng knowledge? Them that are weaned from the milk. O yung mga tao daw na bumiya na o nagbitaw na sa mga milk, no? Mga pagkaing malalambot, and drawn from the breast, yung umalis na sa pagsususo. Okay? Sabi dito, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, here a little and there a little. So, ibig sabihin nito, na para maintindihan natin yung sinasabi ng Panginoon, ay hahanapin natin sa ibang chapter ng Bible, hahanapin natin sa ibang verse, at ando doon po yung mga kasagutan sa mga dapat nating malaman. Ibig sabihin, kung meron po tayong gustong malaman, hindi na po natin kailangan pang pumunta kung saang libro, hindi na po natin kailangan pang pumunta kung kaninong mga author na sumusulat na galing din lang sa libro ang kanilang mind, isusulat nila at baback upan nila ng mga verses sa Bible. Hindi na po tayo kailangan pang pumunta doon. Kasi sabi ng Panginoon, kung meron tayong gustong malaman, precept upon precept, line upon line, here a little, there a little. Ibig sabihin, andito lang yan sa Bible, hahanapin lang natin. Andito sa Book of Isaiah, merong ando doon sa Book of Job, meron ando doon sa Book of Psalms, meron sa Book of Ecclesiastes, meron sa Book of Revelation, meron sa Book of mga sinulat ni Paul, no? Para maintindihan natin ang isang bagay. Kagaya ng pinag-aaralan natin ngayon tungkol kung saan pumupunta ang soul ng mga ligtas ng time pass, andito din yan sa Bible. Kung saan malalaman natin yung kung saan pumupunta yung soul man ng mga namatay sa panahon ngayon ng dispensation of the grace of God. Andito din lang yan sa Bible. Hindi tayo kailangan pa maghanap pa ng ibang libro. Hanapin lang natin yung ibang line, ibang verses, makikita natin yung kasagutan. Okay? So, kapareho din ito ng instruction ni Apostol Paul, no? Kung paano tayo mag-aral ng Bible. In 1 Corinthians chapter 2 verse 13, sabi ni Apostol Paul, dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, sabi niya dito, which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teach, comparing spiritual things with spiritual. So, yung gusto natin malalaman ngayon ay spiritual na bagay yon. Kung saan pumupunta yung mga souls na namatay sa time pass, ang mga soul na namatay sa dispensation of the grace of God na ligtas, at yung mga souls ng mga namatay, no?
sa lahat ng dispensation na hindi ligtas. Andito lang yung kasagutan sa Bible. Atin lamang gagawin, i-compare natin yung mga spiritual things with spiritual, line upon line, precept upon precept, here a little, there a little. Okay, yan yung principle na ating gagamitin sa ating pag-aaral ngayon. So ngayon, ang una nating sasagutin, no, saan ba pumupunta ang kaluluwa nung namatay na ligtas sa panahon ng time pass, sa panahon ng program ng Panginoon sa Israel. Okay? Kasi iba yung pinupuntahan ng mga namatay na ligtas sa panahon sa prophetic program ng Panginoon sa Israel. Iba din yung na-save na ligtas. Iba din yung pinupuntahan ng mga na-save sa panahon ng dispensation of the grace of God na mga namatay na. Hindi iisa yung kanilang pinupuntahan. So yung tanong ng ating kapatid, si Mr. Bukyo, yun yung tanong niya. Ngunit dadagdagan ko yon kasi hindi pareho ang pinupuntahan ng mga naligtas sa prophetic program ng Panginoon sa Israel at ng mga naligtas sa panahon ngayon ng dispensation of the grace of God. Hindi pareho yung kanilang pinupuntahan. So, una ngayon, pupuntahan natin kung saan ba pumupunta yung taong naligtas sa panahon sa prophetic program sa Israel. But bago yan, titingnan muna natin kung ano ba yung composition ng human being. Ilan ba ang ang isang tao ba ano ba ang kanyang composition? Okay? So sabi ni Apostol Paul dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Pakibasa nyo dyan, alam kong ang bilis nyo maghanap. Sabi dito, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit, small letter is, spirit ng tao ito. Then sabi niya dito, soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord. So ibig sabihin, yung tao, ang composition ng isang human being ay meron siyang spirit, meron siyang soul, at meron siyang flesh. Ito yung body, yung flesh. Tatlo. So, a human being is a tripartite being. Okay? So, ngayon, ang gusto natin malaman ay kung saan pumupunta yung soul ng naligtas na tao. But, titingnan muna natin sa book of ng Genesis, na nagpapatunay din na ang tao ay isang tripartite being. Kagaya dito sa Genesis. Sa Genesis chapter 2, verse 7, sabi dito, nung ginawa ng Panginoon yung first human, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, yung lupa, yung nagiging flesh, yung breath from God, yun yung spirit, at yung soul, yun yung ang human being. So, it proves, yung dalawang verses natin na binasa, that really, human being is a tripartite being. It has a soul, spirit, and body, or the flesh. So, bago tayo pumunta kung saan pumupunta ang soul, alamin muna natin kung mamatay ang isang tao, saan ba pumupunta ang kanyang flesh at saka kanyang spirit. Okay? Papunta tayo sa Ecclesiastes, Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. After Proverbs, Ecclesiastes. So sabi dito,
Then shall the dust return. Pag namatay na daw yung tao, sabi ng Ecclesiastes, sabi ni King Solomon in his human wisdom, ito yung kasing, titingnan mo lang kasi yung sulat ni Solomon, was based on his human wisdom, no? Di naman niya alam kung ano nangyayari sa tao after na libing na sa lupa. Wala siyang alam kung ano nangyayari doon sa ilalim ng lupa. Okay? Yung alam lang niya, andito lang sa itaas ng lupa. So sabi niya dito, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So based on these books, from Genesis up to Ecclesiastes until Malachi, no, wala tayong masyadong record kung saan pumupunta ang soul pag namatay. Wala tayong ganong makikitang verses na magtuturo sa atin kung saan ba pumupunta ang soul kung namamatay. Meron lang tayong isang kaalaman nung si Samuel ay pinaakyat ng Panginoon nung tinatawag sa ni King Saul. Sabi doon, si Samuel, Prophet Samuel, galing sa ilalim ng lupa. Okay? Doon galing si Prophet Samuel. But wala tayong alam kung anong nangyayari doon sa ilalim ng lupa, no? Na kinaroroonan ni Samuel, ni Prophet Samuel, na mababasa natin from Genesis up to Book of Malachi. Basta ang alam lang natin na pinalabas siya ng witch na yon, no? Nung pinalabas na siya, nung hiningi ni Saul, ay galing daw si Samuel sa ilalim ng lupa at umakyat palabas sa earth. Okay? Sa ibabaw ng lupa. But we don't have any idea what was or what is happening there sa ilalim ng lupa. Okay? But ang sabi ng Ecclesiastes na yung pag namatay ang isang tao, yung lupa, yung kanyang katawan bumabalik sa lupa at ang kanyang spirit, small letter is, ay bumabalik sa Diyos na nagbigay ng espiritu. But dito, wala tayong alam kung saan pumunta yung soul. Hindi sinabi dito kung saan pumunta ang soul ng tao. Okay? Wala kang makita dito. Ang sabi ni Solomon dito, kung titingnan natin, ang pagkasabi ni Solomon dito is that na yung sa Ecclesiastes 9:5, basahin natin. Ecclesiastes chapter 9 verse 5, sabi niya dito, for the living know that they shall die, but the dead know not anything. Wala na daw alam yung patay. Okay? Neither have they anymore a reward, for the memory of them is forgotten. Okay? And also their love and their hatred and their envy is now perished, neither have they anymore a portion forever in anything that is done under the sun. So what was King Solomon was talking about these verses? Na yung namamatay, wala nang nalalaman kung anong nangyayari under the sun, meaning above the earth. Wala nang alam na namatay kasi nasa ilalim na nga siya ng lupa. Yan yung sinasabi dito ni Solomon. But si Solomon, walang kaalam-alam na may nangyayari pala doon sa ilalim ng lupa. At hindi niya na-record dito sa kanyang isinulat na Book of Ecclesiastes. Paano natin malalaman ngayon yun kung anong nangyayari sa ilalim ng lupa na pinupuntahan pala ng namatay na tao? Doon natin yun malalaman sa account na ni Jesus Christ doon sa Luke chapter 16. Ito yung kasagutan sa tanong ng ating isang kapatid at kahit na tayo din, kahit na ako din noon, nung hindi ko pa alam. Ito yung sagot kung saan pumupunta ang taong namatay na in time past bago dumating ang dispensation of the grace of God. Titingnan natin doon sa Luke chapter 16. Ito yung account or ang paglalahad ni Jesus Christ kung anong nangyayari doon pag namatay ang isang tao.
Luke chapter 16 verse 19. Sabi niya dito, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen. So, ibig sabihin, si King Solomon has no knowledge, no, whatsoever, ang nangyayari doon sa ilalim ng lupa pag namatay ng tao. Ang alam lang niya na inililibing yung tao at wala nang, yung tao na yon ay makakalimutan na lang, will be forgotten, at yung tao na yon wala din namang alam. Ang namatay na yun, walang alam kung ano nangyayari sa ibabaw ng lupa. And that is true. Totoo talaga yon. But King Solomon has no knowledge what is really happening pagkatapos mailibing ang tao, pagkatapos siya mamatay, kung anong nangyayari doon pagkatapos siya nilibing sa lupa. Hindi alam ni King Solomon yon. Yung nagbigay naman sa atin ng knowledge kung anong nangyayari doon was no other than the Lord Jesus Christ during His earthly ministry to the Jewish people. Kaya tingnan mo anong sabi ni Kristo. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So, yung si Lazarus, habang nagdi-desire na makakain man lang mga pagkain ng rich man, ando doon siya sa bahay ng rich man, and verse 22, and it came to pass, yung kanyang mga sores, kanyang mga boils, dinilaan ng aso. Sabi dito, and in verse 22, namatay siya. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died. Okay? So, yung si Lazarus, nung namatay siya, sabi dito, he was carried into Abraham's bosom. So, isa ito sa pinupuntahan ng taong namatay na in time past during prophetic program of the Lord. Okay? So, the Jewish people. In time past, in the Old Testament, before Acts 9, before mag-umpisa ang body ni Christ, ang lahat ng tao na mamatay na ligtas, pumupunta sa Abraham's bosom. So, Brother Bokyo, yan yung sagot. Saan ba pumupunta ang namatay na ligtas na, dagdagan ko lang, in time past, sa program ng Panginoon, from the Old Testament, from Genesis up to Acts 9, ang taong namatay na ligtas sa prophetic program ng God sa Israel, pumupunta sa Abraham's bosom or paradise na nasa ilalim ng lupa, ng earth. Yan po yung tanong. Okay? So yung sagot, saan naman pumupunta yung hindi ligtas na namatay noon? So ang sagot, andito. And in hell, sabi dito, and the rich man also died and was buried, verse 23. And in hell, he lift up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So ito naman yung sagot. Kung saan pumupunta ang kaluluwa nung namatay na hindi ligtas, doon naman siya sa hell o sa impyerno pumupunta and being tormented doon sa impyerno. So, wala po kasi tayong ibang makikitaan ng kasagutan dyan, kundi ito yung mismong account ni Jesus Christ na kung saan daw pumupunta. Alam mo, si Solomon has no knowledge about this. Bakit? Hindi kasi ni-reveal sa kanya ng Panginoon doon sa pagsulat niya ng libro na Ecclesiastes. Yung alam lang ni Solomon na i-reveal sa kanya ng Panginoon doon is ang tungkol sa spirit na bumabalik yon sa Panginoon pag namatay ang isang tao.
at yung tungkol sa sa flesh na nalulusaw, bumabalik sa lupa. But with regard about the soul, kung saan pumunta, wala doon. Dito natin ngayon malalaman sa kay Jesus Christ. Okay? Dito naman, walang sinasabi si Jesus Christ kung saan pumupunta yung Espiritu. Dahil nasabi naman doon ni Solomon sa Book of Ecclesiastes, hindi naman sinasabi dito ni Jesus Christ kung saan pumupunta yung flesh. Dahil nasabi naman din doon sa Book of Ecclesiastes, bumabalik sa lupa ang flesh, bumabalik sa Panginoon ang spirit, ngunit hindi nasabi kung saan pupunta ang kaluluwa. Ngayon, nilinaw dito ni Jesus Christ kung saan pumupunta ang kaluluwa. Doon pumupunta sa Abraham's bosom or paradise na nandoon sa ilalim ng earth. Doon pumupunta. So yung paradise na yan is, ang katabi niya is ando doon din yung hell or yung impyerno na doon pumupunta yung hindi mga ligtas. Okay? So, bakit kaya nga makikita mo bakit nakikita din ni Lazarus, ang rich man, nakikita din ni rich man, si Lazarus at si Abraham. Dahil magkatabi lang yan doon sa ilalim ng lupa. Ang hell at saka yung paradise. Okay? So what is paradise or Abraham's bosom? It is a temporary place of comfort sa mga naligtas sa prophetic program ng Panginoon para sa Israel while waiting for their resurrection sa second coming ni Christ. Okay? So malinaw na kung saan pumunta. Ito, sabi dito, verse 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. So yung rich man humihingi ng awa kay Abraham. Bakit siya humihingi ng awa? And Lazarus, sabi niya, he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So, kita mo? So, doon sa hell, which is only adjacent to paradise or Abraham's bosom, masyadong mainit doon. Si rich man ay tinotorment doon. At yung isang proof na mainit doon dahil nauuhaw si rich man. Humingi siya ng tubig. Kahit sabi niya, isaw-saw man lang ni Lazarus yung kanyang dip ng kanyang finger sa water at dalhin dito para malang sayaran ng tubig yung aking mga labi because of so much heat in the hell. Sa lugar na yon. But Abraham and Lazarus feeling comforted, no? Feeling comfortable because in Abraham's bosom is a place of temporary comfort ng mga na-save, no? Sa kingdom program ng Panginoon, sa prophetic program para sa Israel, habang naghihintay sila ng kanilang resurrection sa second coming ni Jesus Christ. No? Kaya tingnan mo, ang sabi dito. So itong yung hell, no? Yung hell na ito, ganito yung sitwasyon, no? Yan. Ito yung hell. Ito yung paradise. Yan. Ito yung paradise. No, ito yung paradise. Ito yung hell. Sa ilalim yan ng lupa. Sa gitna yan is a fixed gulf. Yan, sa gitna. So, andito sila ni Abraham at ni Lazarus. Andito yung rich man. At dito ay mainit. Dito naman ay komportable ang kanilang buhay. Yan yon ang nangyayari dyan. At sa gitna niyan, mayroong fixed gulf na hindi sila pwedeng lumipat
lipat kung saan. Kung ando doon ka sa hell, doon ka na lang. Maghihintay ka na lang na itapon ka, maghihintay ka na lang ng white throne judgment para itapon ka sa lake of fire. Habang sila naghihintay naman ng resurrection ang nasa paradise upang pagbalik ni Jesus Christ sa kanyang second coming, isasama sila na titira sa 1,000 years reign ni Jesus Christ. Okay? So, kaya nga doon sa Book of Ezekiel, punta tayo sa Book of Ezekiel, no? Chapter 37. Sabi dito ni Ezekiel, chapter 37 verse 1, "The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones." So, nung panahon ni Ezekiel, as a prophet, binigyan siya ng Panginoon, dinala siya sa isang valley na punong-puno ng dry bones. No? At sabi niya dito sa verse 2, "And caused me to pass them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry." So yung mga bones na yun, very dry, and very many. Verse 3, "And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, and O Lord God, no, thou knowest." So tinanong pa siya ng Panginoon, "Son of man, yung mga bones ba ito na dry, mabubuhay?" Sabi ni Ezekiel, "Lord, ikaw ang nakakaalam." Verse 4, "Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord." So inutusan pa siya mag-prophesy. Verse 5, "Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live." So itong mga patay na bones na ito, na dry, sabi ng Panginoon, no, sa prophecy ni Ezekiel, na inutusan siya, "I will cause breath enter into you." So, papahingahin, i-breath ng Panginoon sila ulit, no? Papasok sa mga dry bones na ito. Then verse 6, "And I will lay sinews upon you, and will bring a flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord." So yung mga dry bones na ito, pag hiningahan na ng Panginoon, at papasok na sa kanila, ay yung mga ugat nila ay mabubuhay, ay yung mga laman nila, at babalutin ulit sila ng Panginoon ng skin, at mabubuhay ang mga patay na ito. Sino ba itong mga patay na ito? Sino ba itong mga dry bones na ito na mabubuhay? Jump na tayo sa verse 11 kasi maubos yung oras natin. Sabi dito, verse 11, "Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off from our parts. Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, Israel." Israel yan, hindi kasali yung Gentiles. The nation Israel. "O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the where? Into the land of Israel." So, nakita nyo? Kaya sila, yung mga namamatay sa prophetic program na ligtas, ando doon ngayon sa Abraham's bosom, sa ilalim ng lupa, because they are waiting for this prophecy in Ezekiel, that the Lord will breath unto them the breath of life, then they will again live, and God will bring them into the land of Israel, and will reign there with Christ as their king in the second coming of Christ. Kailan mangyayari yon? Kailan mangyayari yon? Ito, Revelation chapter 19.
Dito mangyayari yan. Revelation chapter 19, chapter 20, verse 4. Tingnan natin ha. Revelation 20 verse 4 up to 6. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus Christ. Alam nyo yung na-mention dito na pugutan ng ulo, hindi lamang sa panahon ng tribulation period. Bago pa, in time past, marami nang napupugutan ng ulo, marami nang naputulan ng ulo, no? For the sake of Christ. And for the word of God, marami nang napuputulan ng ulo na mga Jews, no? Mga prophets for the word of God, and which had not worshipped the beast. Yung mga na hindi nag-worship ng beast. Alam niyo, ang pag-worship ng beast, hindi lamang sa time ng tribulation, even in time past, marami nang nag-worship sa beast. Kay Baal, di ba? Sa time ni Nimrod, sa time ng Babylonian, hindi lamang sa time ng tribulation ang ibig sabihin dito. Okay? Ito yung neither his image, neither had received his mark. Ito sa tribulation to, his mark. Upon their foreheads and in their hands, and they live and reigned with Christ 1,000 years. Okay? Mabubuhay sila at maghahari kasama ni Kristo 1,000 years. Verse 5. But the rest of the dead live not. Yung hindi mga ligtas, hindi na buhay muli. Hindi na resurrect. Again, until the 1,000 years were finished, this is the first resurrection. Yon. Yung first resurrection mangyayari sa time ng second coming ni Jesus Christ after the 7 years tribulation period. Diyan yun mabubuhay yung lahat na ando doon sa lupa ngayon, lahat na ando doon sa lupa, sa paradise, doon sila mabubuhay, i-resurrect. They are right now waiting for their bodily resurrection. Yung bodily resurrection ha, sa kanila, body talaga nila, i-resurrect. Kaya yung mga dry bones mabubuhay kasi yung body talaga nila yon. Babalik yung kanilang mga nerve, mga flesh, then babalutin sila ng Panginoon ng skin, then breath of life, then mabubuhay silang muli. So yung sagot, brother, Bokyo, no? Yung namatay in time past, ando doon sa paradise, sa Abraham's bosom, under the earth right now. Okay? Walang napupunta sa langit. Okay? So, yung tanong, kung saan yung hindi ligtas, ando doon sa impyerno. Ando doon sa impyerno. Okay? So, yung pinaka-controversial ngayon, saan napupunta yung mga naliligtas sa panahon ng dispensation of the grace of God? Kasi, yung naliligtas sa panahon ng dispensation of the grace of God, ay hindi yun member ng Messianic Church or ng prophetic program ng Panginoon. Saan sila napupunta? Kasi yung naliligtas ngayon, umpisa Acts 9, no? Ay member yan ng body ni Christ, the church of this dispensation of the grace of God. Yan po yung controversial na tanong ngayon kung saan napupunta yon. So, bibigyan ko yan ng kasagutan. Ito yung kasagutan. Let us compare spiritual things with spiritual. Let us use yung principle sa Isaiah chapter 28. Here a little, there a little. Kung hindi tayo magra-rightly divide, hindi natin malalaman talaga yung sagot. Kasi maghahanap tayo ng sagot sa Revelation, maghahanap tayo ng sagot doon sa Luke chapter 16, sasabihin natin, ayun lang namatay doon sa paradise pupunta. Okay? So, alam nyo, yung instruction na ito sa Luke, binigay ni Jesus Christ para lamang sa mga tao na namatay galing sa Genesis hanggang sa matapos yung kanyang prophetic program sa Acts chapter 7. Yung mga na-save doon,
doon pupunta sa paradise. Pero yung mga nasave sa dispensation of the grace of God, hindi pupunta sa paradise. Saan? So, ang kasagutan niyan, andidiyan din lang sa mga isinulat ni Apostol Paul. Kasi yung instruction para sa atin ngayon, makikita lamang natin sa kay Apostol Paul na mga instruction. Ano ba ang sabi ni Paul tungkol sa mga patay sa ngayong panahon ito? Ha? Saan ba pumupunta yung kaluluwa? Pupunta tayo ngayon sa mga isinulat ni Apostol Paul tungkol sa mga namatay. Okay? So, pupunta tayo sa 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Huwag lang kayo magalit ha kung hindi kagaya ng ini-expect nyo yung sasabihin ko dito. Sabi dito, sabi ni Apostle Paul, when it comes to instructions for the body of Christ, we are going to depend and to believe what was revealed by Christ to Apostle Paul. Dahil nga si Apostle Paul yung binigyan ng instruction ng mga para sa atin sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. So, yung sabi dito ni Apostol Paul tungkol sa mga namatay sa panahong ito ng dispensation of the grace of God, ito yung sinasabi niya. But I would not, verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren. Okay? So, listen to this. Concerning them which are asleep. Wag, sabi niya, but I would not have you to, hindi ko gusto magiging ignorante kayo or maging wala kayong alam, mga kapatid, tungkol, concerning sa kanilang mga natutulog. Okay? Okay? That ye sorrow not. Sabi niya, huwag kayong malungkot. Bakit? Sabi niya, even as other which have no hope. Huwag kayong malungkot tungkol doon sa mga natutulog. Okay? Kagaya ng iba na walang pag-asa. For, verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, so naniniwala ba kayo na si Jesus Christ namatay at nabuhay muli? Okay? Yan kasing hindi pinaniniwalaan ng mga Jew doon sa Book of Acts, chapter 1 to 7. Ayaw nila maniwala. Kaya sabi ni Peter na yung pinatay nyo nabuhay muli. Di ba? At nag-glorify, umupo sa right hand ng Panginoon. Ayaw nila maniwala ng mga Jews noon. Kaya na bagsak sila, na fall sila. Kaya na reject, na fall sila sa Acts chapter 7. But tayo, na mga tao na naniwala sa panahon ng dispensation of the grace of God, umpisa sa Acts 9, sabi niya dito, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep. Anong tawag ni Apostol Paul sa atin, sa mga namatay, sa panahong ito ng dispensation of the grace of God? Sinabi niya ba niya na ang kaluluwa pumunta doon sa paradise or bumalik sa Panginoon sa langit? Wala. Sabi niya, asleep in Jesus will God bring with Him. Ibig sabihin ni Apostol Paul, yung mga namatay na ligtas sa panahon ng dispensation of the grace of God, members of the body of Christ, are only sleeping. Okay? Natutulog lamang. Hindi sila pumupunta doon sa paradise, kundi natutulog sila. Kung saan yung body mo na ilibing, ando doon yung soul mo natutulog. Okay? For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Bakit kailangan ng shout? With the voice of archangel and with the trump of God. Bakit kailangan ng trump of God? To awaken of those who are asleep, members of the body of Christ. Upang gisingin sila, upang sa time ng rapture. So, yung mga namatay na ligtas, na members of the church, the Jewish church, galing sa Genesis hanggang sa Acts chapter 7, namatay na ligtas, ando doon sa paradise, sa Abraham's bosom, waiting for their resurrection. They are conscious. Nag-uusap sila doon, nagkukwentuhan sila doon, kagaya ni Abraham at ni Lazarus. They are conscious. They are waiting for their resurrection. But members of the body of Christ, sa panahon ng dispensation of the grace of God, umpisa sa Acts 9, namatay na ligtas ay asleep, unconscious, asleep na tutulog. Kaya kailangan ng trump of God sa rapture so that they will be awakened of that shout of the archangel and with the trump of God. Diyan lang tayo na asleep, sleeping, soul sleep ang members of the body of Christ. Okay? Sabi niya dito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Okay? Yung mga namatay na natutulog, na soul will rise. Kasi hindi naman tayo bodily resurrection eh. Ha? Bakit? Ang members of the body of Christ, hindi bodily ang resurrection. Bakit? Ha? Ito, bibigyan ko kayo ng sagot. Yung body na ito, members of the body of Christ, na saved ka sa dispensation of the grace of God, hindi ito i-resurrect ang body at dadalhin sa langit. Hindi. Bakit? Tingnan mo. 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Sabi dito, now this I say, brethren, that flesh and blood, this flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither does corruption inherit incorruption. So itong body na ito, itong flesh na ito, cannot inherit the heavenly kingdom of God. Kaya nga, ang irarapture sa atin, ang soul that are sleeping kung mamatay na, pero ang buhay pa, bigla na lang, iiwan niya tong body na ito, ang soul natin aakyat. Bakit? Ano bang isusuot natin na katawan doon sa langit? Meron tayong katawan doon na naghihintay. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Sabi dito, for we know that if our earthly tabernacle, earthly house of this tabernacle were dissolved, speaking of ma-disintegrate na ito. Ibig sabihin, kung yung ating soul maghiwalay na dito, na mangyayari lamang yun sa rapture, alam nyo, members of the body of Christ, kung mamatay na tayo, hindi mag-disintegrate ang ating soul kag body. Our soul will be still in our body, kahit na malusaw na ito, andyan pa rin dyan, ang bones natin, andyan pa rin yung ating soul, hindi mag-disintegrate yon. Nag-sleep lang ating soul together with these bones, no? With this body. Madunot, mapulbos lang naman yung body natin, andidiyan yung flesh. But soul, andidiyan din. But, yung sinasabi dito ni Paul na ma-dissolve, ang dissolve means disintegrate. Ibig sabihin, maghiwalay na ang ating soul sa body na ito. Kailan mangyayari yon? During corporate rapture. Doon lamang mangyayari yon.
Ha? Doon lamang mangyayari yon na ma-disintegrate ang soul natin sa rapture. Ibig sabihin, kahit mamatay na tayo, yung soul natin, members of the body of Christ, andid yan pa rin soul, nag-sleep lang ito together with our bones kung saan tayo ililibing. Kung saan yung body natin ma-dunot, ando doon yung soul natin. Okay? Sabi niya dito, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have our building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Ando doon sa third heaven, may bawat na save ngayon na members of the body of Christ, meron na tayong body doon sa heaven, eternal in the heavens, naghihintay sa atin. Itong body na ito, hindi ito ma-resurrect. While the members of the Messianic Church at mga naligtas sa Old Testament na para dito sa earth ay ma-resurrect lahat ito. Yung body nila mismo ma-resurrect, pati yung bones nila. Okay? Sa second coming ni Jesus Christ. So, nakuha na natin yung kasagutan. Ha? So, yung argument ng marami, ganito. Yung ginagamit nila na verse. Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 5. Yung verse na sinasabi nila, 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Brad, di ba sabi sa Bible, pagka namatay tayo, present with the Lord? Talaga? Sabi dito, ito yung verse na sabi nila, pag namatay daw tayo ngayon, ando doon kaagad ang kaluluwa sa langit. Ito, we are confident, 2 Corinthians chapter 5 verse 8. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ito yung tanong ko sa inyo. Yung sabi ba dito ni Paul na patay ito? Nga pag namatay ako, absent ako sa body ko at ando doon na present with the Lord. Pagkamatayan bang ibig sabihin ni Paul dito? Para maintindihan mo tong verse na to, basahin mo umpisa sa verse 1. Yung sinasabi dito, yung pag-dissolve, pag-disintegrate ng soul from the body. Yun ang time na present tayo sa Panginoon pag na-disintegrate na yung soul from the body. Kailan mangyayari yon? During the rapture. Paul was referencing the rapture sa kanyang salita dito na to be absent from the body is to be present with the Lord. Maling-mali yun. Maling-mali yun yung mga turo nila. No? Na lalo na yung mga mukhang dispensationalist. Maling-mali yun. Na ando doon na daw ngayon, pag namatay ka daw, ando doon ka na sa langit. Ano pang i-rapture kung ando doon ka na sa langit? Ha? Pasensya na, Mr. Ramirez, hindi ito Rodney. Hindi ito Rodney na sinasabi mo. Ha? Mali-mali ka, Mr. Ramirez. Pag nagko-comment ka, ayusin mo, mali-mali yun. Mukhang wala ka talagang alam sa sa salita ng Panginoon. Tingnan mo, natutulog yung soul natin kaya kailangan i-rapture, corporate rapture. Yun lang yung time na mapunta ang mga tao sa langit pagka ma-rapture na. Walang pumupunta individual sa langit na pag namatay pumupunta na kaagad sa langit. Walang nangyayaring ganon. Bakit? Paano mangyayari yung corporate rapture sa 1 Thessalonians kung kada patay ng tao, every time na mamatay pa lang tao, pumupunta na sa langit? Paano? It is very clear that the soul ng namatay ng dispensation of the grace of God ay
natutulog lamang at naghihintay ng rapture upang corporately dadalhin ng Panginoon doon sa langit. Oh, kaso nga hindi tayo nagra-rightly divide Minimix natin. Kaya yung naintindihan nila na ando doon din daw kasama din daw yung mga na-save ngayon, kasama din daw nila ni Peter. Kasi imikos-mikos lang nila. Kaya pike talaga yung pagka-rightly divide nila. Hindi talaga sila marunong mag-rightly divide. Kasi yung instruction with regard kung saan pumupunta yung mga namamatay na ligtas ngayon sa dispensation of the grace of God ay nag-soul sleep. Naghihintay lamang ng rapture upang corporately, congregationally, dadalhin doon sa langit. Walang rapture individual. May nakita ka bang rapture individual dito sa body ni Christ? Na kada mamatay, aakyat doon sa langit? Wala. Dahil yung rapture, isang beses lang yon ang pagdala ng Panginoon ng mga tao sa langit, and that is only through rapture or caught up na mangyayari sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 5, verse 13 to 18. Okay? Kaso, kung i-mix mo, doon ka rin kukuha sa mga instruction sa iba, talagang sabihin mo, ganito. But no, hindi tayo mixer. Tayo ay kumukuha ng ating instruction from our Apostle Paul. Hindi tayo pwede kumuha doon sa sinabi ni Jesus Christ, doon sa Luke chapter 16. No? Dahil nga para yon sa mga namatay sa kanyang earthly program. Pagdating naman dito sa instruction sa body ni Christ, dito tayo makinig kay Paul. Sabi ni Paul, we are sleeping, waiting for that blessed hope, ang rapture. Okay? Don't say bad words, please. Okay? So, alam nyo, hindi kasi ako takot magturo ng biblically, ng tama sa Bible. Kasi wala akong iniingatan. Wala akong iningatan na naturo ko ng mali. Whatever mali man yung naturo ko dati, talagang aaminon ko yung mali. Hindi gaya ng iba na nagtuturo na didipinsahan nila yung mga naturo na nila kasi nahihiya silang baguhin yun. Ako wala. Whatever natutunan ko na tama ngayon sa Bible, rightly divided, it will be taught to the people that are listening. Okay? Ngunit, hindi ako kagaya ng ibang nagtuturo na protektahan nila yun kasi nahiya na sila na baguhin yung natuturo nila kasi na marami na sila naloko doon eh. Ang dami na nag-tight sa kanila dahil na yung turo nila. Ang dami na nilang napera dahil sa ganong turo nila. Kaya ayaw na nila baguhin. Ako wala akong napipera. Hindi ako nanghihingi ng pera. Kaya wala akong takot na baguhin kung ano man yung dapat ko ituturo. James Serrano, ingat-ingat ka sa salita mo. Huwag kang pataka lang. No? Huwag kang nagmumura. Masama yung nagmumura. Okay? So, yun po. Yun yung tamang turo dito. So, bakit? Chapter 5. Tingnan mo. Chapter 5 of Corinthians, 2 Corinthians chapter 5. Sabi niya dito, kung basahin mo lahat ito yung paano maintindihan ang verse 8. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Hindi ito nagsasabi ng individual death na pupunta ka agad ang kaluluwa doon. Ibig sabihin ito ni Apostol Paul, kung mag-disintegrate na yung kanyang body, yung body and from soul,
Kung ma-dissolve na yung kanyang soul, yan yung body, at ma-disintegrate na yung kanyang kaluluwa, kailan mangyayari yun? Sa rapture. Hindi mangyayari yun pag namatay ang tao ngayon, hindi aalis yung kanyang kaluluwa. It will only be sleeping together with his body. Yan yung sinasabi dito. No? Hindi ito rational. Hindi ito rational, biblical, nasa binabasa. Ikaso lang hindi nyo naintindihan yung mga verse na binabasa nyo. Verse 8, itong confident ito, I say I and will, willing rather to be absent. Alam nyo, ang akala nyo, langit kagad yan. Pupunta kagad sa langit pag namatay. Walang pumupunta sa langit pag namatay ngayon. Naghihintay yun ng rapture. Walang isang taong pumupunta doon. Walang isang taong pumupunta sa langit kung hindi kasabay sa rapture. Kaya nga may rapture. Rapture of the church, the body of Christ. Yung lahat ng ligtas ngayon, member ng body ni Christ. At yan yung ira-rapture ang body ni Christ. Kung isa ka lang, hindi ka pwedeng i-rapture. Kasi ang body ni Christ ang ira-rapture ang church. No? So, nagiging maliwanag na sa atin yung isa pang sasagutin natin. Saan pumupunta yung kaluluwa ng hindi ligtas? So wala ka nang makikita dito sa turo ni Paul na may kaibahan pa. Wala ka namang makikita doon, no? Sa turo ni Paul na binago niya yan. So ibig sabihin, yung pupuntahan ng taong hindi ligtas sa lahat ng dispensasyon ay talagang sa impyerno pupunta. Wala nang ibang location pa. Lahat ng dispensation from Genesis hanggang sa 1,000 years reign ni Christ before the fullness of times sa Ephesians chapter 1 verse 10. Before dyan, lahat ng mamamatay pupunta sa impyerno or sa hell, waiting to be thrown or to be cast into the lake of fire during sa white throne judgment. Yan po ang pupuntahan ng lahat ng namatay na hindi ligtas. Ngunit, yung ligtas, meron silang kanya-kanyang pupuntahan. Depende kung saan ikaw na ligtas na dispensation. Kung sa dispensation ka sa time pass from Genesis up to Acts chapter 7, pag namatay ka na ligtas, doon ka sa paradise, sa Abraham's bosom. Pag namatay ka ngayong dispensation of the grace of God, waiting for that blessed hope, for that rapture, your soul will be sleeping together with your dead body. Until it will hear the shout of the archangel and the trump of God. Then it will be awakened and will meet Jesus Christ in the clouds. And Jesus Christ will bring us there in the third heaven. That is the very answer po sa katanungan ni Mr. Bokyo, yung ating kapatid, in Christ, at saka po kasagutan din po ng marami sa atin. Yan po ang maliwanag na sinasabi po ni Apostol Paul. Kung hindi ka marunong mag-rightly divide, kung mukhang dispensationalist ka lang, hindi mo to maintindihan. Kasi kukuha ka doon sa instruction sa ibang libro. Ayaw mong paniwalaan si Paul sa sinasabi ni Paul. Ngunit kung talagang mid-Acts 9 ka at right divider ka, talagang ganun ang mangyayari dahil nga hindi tayo pwedeng kumuha ng instruction doon sa ibang mga nagsulat sa Bible na para lamang sa Israel. Pag mikos-mikos ka, kagaya ng mga iba dyan na nagko-comment na mikos-mikos, talagang ganun mangyayari sa iyo.
walang kaalam-alam, o hindi ayaw intindihin yung Bible kasi nga may dinidipinsahan na mga doktrina na naturo na mali, ayaw nilang mapahiya. Hindi nila kayang aminin. They don't have the balls, no, to accept the wrong doctrine na naturo na. Gusto na lang nilang tatayuan kahit mali. So kawawa naman yung mga tinuturuan. No? So yan po ang katotohanan. Okay? So hopefully next week or sa mga darating pa na araw ay makapag-aral pa tayo. Kung mayroon pa mga tanong diyan ay sasagutin po natin. Baka mayroon kayong tanong diyan. Yung mga mikos-mikos, kung mayroong tanong diyan, isulat nyo, sasagutin ko yan. Okay? So, thank you po, Ramel Maturillas. Sabi po niya, malinaw ang turo. Okay? Sabi po nung iba, salamat at ngayon ko lang po ito nalaman ang katotohanan na ito. Ang dami palang umaayon no? Yung mga mikos, hindi talaga maintindihan at ayaw aminin kahit tama. Kasi nga sayang, hanap buhay nila yan. Baka mawala. Okay? So, thank you so much. Before po tayo mag-end, mayroong tanong dito daw. Babasahin ko muna kung ano yung tinatanong, Ephesians chapter, yan. Babasahin ko yan at bibigyan ko yan ng pansin sa ilang mga pag-Bible study natin. Okay naman pala, hindi naman daw mura. Tatang lang daw talagang tawag niya sa akin. Okay. Okay naman kung hindi mura. Maganda. Tama. Pag-aralan mo, pag-aralan mo mabuti. Buti, hindi ka pala nagmumura. So, pag-aralan mo. At huwag kang masyado pa-impluensya. Mag-aral ka sarili mo. Huwag yung pa-impluensya ka lang sa mga mikos-mikos na mga nagtuturo. Sino pa? Sino pa yung may mga comment dyan? Titingnan natin. So, ito po yung nagtanong sa atin, si Mr. Rodolfo Baron Bocchio, no? So, sabi niya, salamat po. Naintindihan ko po yung paliwanag nyo. Naintindihan ko na yung sa kay Propeta Samuel at yung kay Lazaro, sakop ng Kingdom program, kasama sa Old Testament. Tama po yan. Kaya, si Abraham, si Prophet Samuel ngayon, si Lazaro, doon sila talaga ngayon sa paradise, sa Abraham's bosom, ando doon pa yan sa earth, ilalim ng earth, katabi ng hell, at naghihintay po yan ng kanilang bodily resurrection. Tayo po, Mr. Bocchio, ay members of the body of Christ. We have separate program, different program, at kaya nga yung sa atin is rapture, at yung namatay po ngayon ay hindi isinasabay doon sa paradise. Yung sabi ni Apostol Paul, sleep po tayo and waiting for that blessed hope ng ating corporate rapture. Wala pong isa-isang pumupunta sa langit ngayon, kundi naghihintay po ng rapture bodily. Ibig ko sabihin corporate rapture, no? Ang mangyayari, walang individual rapture po. Kaya hindi po 'yung tama. Hindi po 'yung tama yung turo nila na pag namatay daw ngayon andun ka agad sa presensya ng Panginoon. Walang ganon. We are waiting for the rapture bago tayo makarating doon sa presensya ng Panginoon sa langit po. Merly Abuan, sabi niya, maraming salamat po sa aral dahil nasagot niyo yung matagal ko ng katanungan. Salamat din po at nasagot po yung katanungan ninyo. Salamat po, Sister Merly Abuan. Salamat po. Iwan ko nga, itong mga iba, madaling nakakaintindi. Yung iba dito matagal na nagtuturo, galing Baptist, naging mikos-mikos, hindi pa rin nakakaintindi hanggang ngayon. Itong mga
mga ordinaryong nag-aaral ng mga Bible, madaling matuto kasi walang dinidipensahang aral. Tingnan mo to si Ma'am Merly Abuan. Madali naman niyang naintindihan. So, thank you din po at nakapagbigay po tayo ng kasagutan sa matagal na po ninyong mga katanungan. Sino po ba ito nagtatanong? Usas po ba ito? Akala ko ito, RD din. Donex Pori Yuba. Ito ang tamang rightly dividing the word of truth. Thank you po. Talaga po. Tama po yung analysis po ninyo. Tama po yung inyong tingin po, pagtanaw at pag-aaral po sa aming mga tinuturo. Tama po yan. Talagang tayo po ang tamang nagra-rightly divide. Mid-Acts 9, right divider. No? Mid-Acts 9 dispensationalist. Naniniwala po tayo na ang body ni Christ nag-umpisa kay Apostol Paul. Salamat naman po at nakita niyo po yan. At James, no? Hindi po dialysis, baka analysis yung sabi mo. Hindi po dialysis. Baguhin mo yung sulat mo, hindi dialysis. Wala pa akong kidney disease. Kaya sabi ni Save and Shield, ikaw yung may dialysis. Sabi ni Brad Vince Monsulit, maraming salamat Brad Jo Marie kasi marami sa mga nalinlang sasabihin na happy birthday in heaven dahil sa maling turo. Tama yan. Walang save ka man ngayon, wala ka sa langit, no? Maling-mali 'yon pag sinabi natin kahit na mga RD, natutuwa din ako minsan, napapailing na lang ako, happy birthday in heaven. Walang ano doon sa heaven. It's either you are sleeping or kung na-save sa kingdom gospel, you are in the paradise or you are in hell. Walang ando doon sa langit po ngayon. Wala pa. Baka yung mga mikos-mikos, sumama na kay Peter. Matthew 27:52. Ito yung Matthew 27 verse 52, ito po yung mga nabuhay nung ma-resurrect si Jesus Christ, na-resurrect din, galing din ito sa paradise, kasi pumunta nga si Jesus Christ sa paradise for 3 days and 3 nights. Kasi nung mamatay siya, pumunta din siya doon sa paradise. Doon kasi ang pinupuntahan ng kaluluwa ng mga saved sa paradise. So, pumunta doon si Jesus Christ. Nung mabuhay siya, sabi nung ma-resurrect siya, sabi nung Bible dito sa Matthew 27 verse 52, meron ding nabuhay kasama niya or na-resurrect. Pero namatay sila ulit kasi hindi naman sila pwede umakyat sa langit kasi nga para sila sa earthly program ng Panginoon. Kaya alam naman natin na yung umakyat si Jesus Christ sa Acts chapter 2, siya lang naman mag-isa. Wala naman siyang kasama. So, tanong mo ngayon kung saan tong nabuhay dito, namatay ulit sila. Kasi wala namang taong nabuhay na hindi namatay muli. Si Jesus Christ lang kasi ay yung nabuhay na hindi na namatay muli. Kaya kagaya sila sa Ro, nabuhay, galing sa patay, namatay ulit sila sa Ro. Kaya itong mga, yung nagtanong kanina kung ano yung Matthew chapter 27 verse 52, nabuhay sila, na-resurrect sila nung na-resurrect si Jesus Christ, sinama sila ni Jesus Christ,
Dito lang sila sa lupa. Naglakad pa sila sa mga streets sa Jerusalem. Pero namatay sila ulit. Kagaya ni Lazaro. Nabuhay, binuhay ni Jesus Christ, namatay sila ulit. Kasi wala pang tao na nakatira sa mundo na namatay na hindi na nabuhay na hindi namatay. Lahat namatay. Si Jesus Christ lang ang nabuhay na hindi na namatay muli. Yun. So, sana naintindihan mo yung Matthew chapter 27 verse 52. So, okay, sana nasagot yung tanong, no? Sa Matthew chapter 27 verse 52. Yan po ang nangyari doon. May nabuhay, may na-resurrect nung ma-resurrect si Jesus Christ. Ngunit namatay ulit yun kasi hindi naman sumama. Walang sumama doon sa langit kay Jesus Christ. Siya lang mag-isa yun sa Acts chapter 1, di ba? Mag-isa lang siya na umakyat palangit. At hindi sila pwede pumunta doon kasi earthly program yung para sa kanila. Tayo lang, ang mga members, we are so blessed in this dispensation of the grace of God, yung mga na-saved sa gospel of the grace of God, tayo lang ang pwede pumunta sa langit. And that is through rapture, corporate rapture. Ang ira-rapture yung body ni Christ, not individually as we believe for so many times. Na every time na mamatay na ligtas ngayon, ay akyat sa langit. Wala yun. Hindi totoo yun. Wala pa. Kasi corporate nga once at a time. No? Minsan din lang mangyari yon, sa rapture lang yon ang pagdala ng mga tao sa langit. Wala pang napunta na tao sa langit. Pati yung si Enoch, hindi napunta sa langit yun. Para sa lupa yun eh. Si Elijah daw, wala. Okay? So, siguro okay naman. Sino ba ito? Okay. So, PJ Pardy Patco, sabi niya, salamat po, understand po. Thank you so much at naintindihan mo naman, brother. Ano? So, okay, PJ Pardy Patco, so nasagot ko na yung tanong mo sa Matthew chapter 27 verse 52. Sana pa. Hindi po yan. Yung Ephesians chapter 4:8 4:8 to 10. Hindi yan, hindi yan. Hindi yan. Walang sinasabi diyan na hindi yan paradise yung dinala doon bigyan ko yan ng magandang kasagutan. Bibigyan ko yan isang aral, isang gabing pagtuturo, no? Isang Bible study kasi medyo mahaba-haba yan. Ephesians chapter 4 verse 8 to 10, no? Sasagutin ko yan. Hindi yan. Hindi yan ang paradise dinala doon. Glenn. Ewan ko ano yung dialysis. Si Brad Jeremy nagtatanong, ano yung dialysis? So, yun kasi,
Yung advice ko please study your Bible rightly divided upang maintindihan po ninyo yung mga instruction. When we study the Bible, be sure na yung instruction mo para galing kay Paul, yun yung susundin mo. Kasi tayo ngayon ay nasa dispensation of the grace of God na kung saan tayo na mga tao na buhay ngayon from Acts 9 ay binigyan tayo ng instruction ng Panginoon na ating susundin at paniwalaan na ibinigay niya kay Apostol Paul. At sinulat ni Apostol Paul yon Romans 2, Philemon. Hindi tayo pwedeng kumuha ng instruction doon sa other books which was only written for the Jewish people sa kanilang prophetic program. Okay? So, sana po ay nagiging maliwanag po tayo diyan. Thank you so much. At kung wala na pong katanungan ay mag-close na po tayo. Muli po, ito po yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Ito po yung church dito sa Iloilo na nagtuturo na yung kaligtasan ngayon ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa gospel of the grace of God na si Jesus Christ ay namatay, bayad po nating kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Thank you so much and good night. Let us pray. Ama na banal, salamat po sa aming mga natutunan ngayong gabi. Salamat po na makorek kami sa matagal na po naming maling paniniwala dahil po sa maling pagtuturo din na inaituro sa amin ng mga denominations. At alam po namin na diyan kami galing at alam din po namin na marami sa mga nagtuturo sa ngayon na panahon na ito na hindi nagra-rightly divide at minimix yung mga instruction para sa Israel at para sa amin ngayon sa dispensation of the grace of God. Nagresulta po ng mga mali din naming paniniwala. Kaya salamat at nagiging maliwanag sa amin. Salamat sa turo na binigay mo kay Apostol Paul that we should rightly divide your words. At para po maging maliwanag at makita namin at masunod namin yung tamang mga instruction na dapat namin sundin sa panahon na ito. Salamat sa pagbigay mo kay Apostol Paul at salamat din sa buhay niya, binigay niya sa pagsunod sa iyong pinapagawa sa kanya. Salamat sa iyong anak, Jesus Christ, na naghirap po upang kami ay mabigyan ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang pagdurusa doon sa cross sa Calvary. Salamat naman sa Holy Spirit na nagsil sa amin ngayon at nag-iingat sa amin ngayon habang naghihintay po kami ng blessed hope na pagkuha mo sa amin sa panahon ng caught-up, ng rapture. At salamat na patuloy rin kami mapag-aral ng mga ma-learn namin sa Bible in time past and in the future. At higit sa lahat, salamat po sa inyo at yan ay pinapasalamatan namin sa ngalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Thank you sa mga kapatiran na nagsuporta po sa pag-aaral na ito ngayong gabi at sa mga friends po namin. Salamat sa kanilang mga comments at salamat po sa mga nagtatanong po. Sana po ay mabigyan din po namin yan ng mga kasagutan. We pray in Jesus' name. Amen.